malamig. Napakalamig ng tubig na pumapasok sa aking baga. Pero mas malamig ang huling bagay na narinig ko bago ako bumagsak sa madilim na karagatan. Paalam, my love. Salamat sa lahat ng pera. Iyon ang boses ni Vanessa. Ang asawa ko. Ang babaeng pinangakuan ko ng buong mundo. At kasabay ng paglubog ng katawan ko sa ilalim ng dagat, naramdaman ko ang pagkadurog ng puso ko na mas masakit pa kaysa sa tubig alat na unti-unting lumulunod sa akin. Hindi ako makahinga. Ang bigat ng katawan ko, parang may humihila sa akin pababa. Pilit kong iminudilat ang aking mga mata, pero ang nakikita ko lang ay kadiliman. Ito na ba ang katapusan ng Daniel Salcedo? Ang tinaguri ang hari ng real estate? Ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat? Mamamatay ako ng ganito? Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa isang baso ng champagne na may lason at sa mga kamay ng taong pinakamamahal ko. Bumalik sa isipan ko ang nangyari kanina lang, ang musika sa yate, ang tawa ng mga bisita, ang dampi ng hangin sa aking muka habang nakatayo ako sa railings at pinagmamasdan ang Manila Bay. Lumapit si Mike, ang best friend ko, ang business partner ko. May dala siyang 2 baso ng wine. Para sa tagumpay ng Salcedo Corp at sa pagmamahalang walang hangganyo ni Vanessa, sabi niya nang nakangiti. Ininom ko ang alak, walang pag-aalinlangan. Bakit ako magdududa? Kapatid na ang turing ko sa kanya. Pero ilang sandali lang, umikot ang paningin ko. Naramdaman ko ang pamamanhid ng aking mga binti. Napakapit ako sa railings. Daniel, okay ka lang? Tanong ni Vanessa. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko. Akala ko nag-aalala siya. Akala ko, sasaluin niya ako. Pero nakita ko ang mga mata niya. Walang takot. Walang pag-aalala. Mayroon lang tuwa. Isang nakakapanindig balahibong ng ngiti ang sumilay sa kanyang mapulang labi. Mike, ngayon na. Habang walang nakatingin. Bulong niya. At doon ko naramdaman ang pagtulak. Hindi mahina. Hindi aksidente. Isang malakas na tulak mula sa 2 taong pinagkakatiwalaan ko ng buong puso. Nahulog ako. Ang huling imahe sa isip ko ay ang magkahawak nilang kamay habang pinapanood akong lamunin ng dagat. Huwag. Gusto kong sumigaw, pero tubig lang ang pumasok sa bibig ko. Unti-unting nagdilim ang lahat. Wala na. Tapos na. Aray! Ang baho naman dito! Napasinghap ako ng hangin. Isang malalim at masakit na singhap. Buhay ako? Ubo ako ng ubo. Ang sakit ng dibdib ko. Parang sinusunog ang lalamunan ko. Sinubukan kong gumalaw, pero parang tingga ang bigat ng bawat kalamnan ko. At ang amoy? Diyos ko, ano ang amoy na ito? Hindi ito amoy ng ospital. Hindi ito amoy ng dagat. Amoy ito ng nabubulok na pagkain, dumi ng tao, patay na hayop. Pinilit kong idilat ang aking mga mata. Malabo pa ang lahat. Masakit ang ulo ko. Parang binibiyak. Nasaan ako? Langit ba ito? Imposible. Walang langit na ganito kabaho. Impyerno? Siguro. Deserve ko naman siguro ito dahil sa dami ng tinapakan kong tao para yumaman. Pero sa impyerno, apoy dapat ang nararamdaman ko. Bakit dito? Parang may kung anong malagkit at basa sa ilalim ng likod ko. Kinapa ko ang hinihigaan ko. Plastic, basag na bote, karton na basa. Basura. Nakahiga ako sa bundok ng basura. Gusto kong sumuka, pero wala nang mailabas ang tiyan ko. Ang suit ko. Ang Italian silk suit ko na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Ngayon ay punit-punit at puno ng putik. Swerte naman, may sapatos oh. May narinig akong boses. Boses ng isang bata. Babae? Sinubukan kong igalaw ang leeg ko para hanapin ang pinanggagalingan ng boses. May aninag ng liwanag mula sa di kalayuan. Ilaw ng poste yata. May maliit na figura na naghahalukay sa basura malapit sa paanan ko. May dala siyang sako at isang mahabang bakal na pangkawit.
Mukhang mamahalin to ah, sabi nung bata habang sinusundot ng bakal ang sapatos ko. Ang sapatos na suot ko pa rin. Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihing, huwag mong galawin yan, Ferragamo yan. Pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Tuyo na tuyo ang lalamunan ko. Lumapit ang bata. Naaninag ko ang mukha niya sa kaunting liwanag. Madungis, magulo ang buhok, payat na payat. Pero ang mga mata niya, malalaki at inosente. Tinitigan niya ako. Bigla siyang napaatras. Napahawak siya sa bibig niya. Hala? Patay. Bulong niya. Nakita kong nanginginig ang kamay niya. Lola, Lola Consuelo. Sigaw niya, pero mahina lang. Takot na takot. Akala niya patay na ako. Dapat naman talaga patay na ako. Pero bakit buhay pa ako? At bakit wala akong maalala kung paano ako napunta dito? Teka, sino ako? Pilit kong inaalala ang pangalan ko. Ang alam ko lang, mayaman ako, makapangyarihan ako. Pero ano ang pangalan ko? Bakit blanco? Bakit ang naaalala ko lang ay ang sakit sa dibdib ko at ang mukha ng babaeng tumulak sa akin? Sino siya? Bakit niya ako gustong patayin? Sumakit lalo ang ulo ko. Parang may pumuputok na ugat sa sentido ko. Patay na yata, Lola. Ang puti na ng mukha eh. Tapos ang ganda ng damit, parang mayaman. Sabi ulit nung bata sa sarili niya. Lalapitan na sana niya ako ulit para siguro kunin ang sapatos ko nang bigla akong nakaramdam ng matinding takot. Hindi nila pwedeng kunin ang sapatos ko. Ito na lang ang meron ako. Hindi ko alam kung sino ako, pero alam kong kailangan kong mabuhay. Kailangan kong lumaban. Nung akmang hahawakan na niya ang paa ko, bigla akong gumalaw. Sa sobrang adrenaline, napaupo ako bigla kahit na sobrang sakit ng buong katawan ko. Wah, multo! Sigaw ng bata. Nataranta siya at natumba paatras sa tumpok ng mga plastic bottle. Agad kong inabot ang kamay niya. Hinawakan ko ng mahigpit ang pulsuhan niya. Nanlaki ang mga mata niya. Kitang-kita ko ang takot sa mukha niya. Gusto kong humingi ng tulong. Gusto kong magtanong kung nasaan ako. Pero iba ang lumabas sa bibig ko. Isang tanong na nanggaling sa kailaliman ng nalilito kong pagkatao. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata habang tumutulo ang pawis at dumi sa mukha ko. Sino? Sino ako? Nanginginig ang bata. Hindi siya makasagot. Binitawan ko siya dahil sa panghihina at muli akong bumagsak sa tambak ng basura. Ang huling narinig ko, bago ako muling nawalan ng malay, ay ang mabilis na tibok ng puso ko at ang boses ng isang matandang babae na tumatakbo papalapit. Aya, anong nangyayari diyan? At muli, nilamon ako ng dilim, pero sa pagkakataong ito, hindi na tubig ang pumapaligid sa akin, kundi ang baho, ang ingay, at ang misteryo ng aking nakaraan na pilit binura ng dagat. Sino ako? At bakit may gustong pumatay sa akin? Ang bigat. Sobrang bigat ng lalaking ito. Halos mapatid ang tsinelas ko habang hinihila namin ni Lola Consuelo ang bangkay, ay hindi pala bangkay, ang lalaking natagpuan ko sa tambakan. Ang tawag ko sa kanya ngayon ay Kuya Pogi. Kasi kahit punit-punit ang damit at puno ng putik ang muka, matangos pa rin ang ilong niya. Lola, iwan na lang kaya natin siya sa barangay hall? Hingal na tanong ko. Baka mamaya kriminal to, madamay pa tayo. Huminto sandali si Lola Consuelo para magpunas ng pawis. Inayos niya ang salamin niya na may tape sa gilid. Aya, apo, seryosong sabi ni Lola. Kahit aso, hindi natin iiwan sa kalsada kapag sugatan. Tao pa kaya? Ang pagtulong hindi namimili ng tutulungan. Napakamot na lang ako sa ulo. Si Lola talaga. Kahit kami na nga ang walang makain, siya pa ang laging handang tumulong. Sa wakas, naiakyat din namin si Kuya Pogi sa maliit naming barong-barong. Ang bahay namin ay gawa lang sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Masikip, mainit. At dahil katabi kami ng estero
Amoy na amoy ang masangsang na tubig. Inihiga namin siya sa papag na kawayan. Agad na kumuha si Lola ng bimpo at planggana. Aya, ibili mo ako ng gamot sa butika. Paracetamol at betadine. Mukhang mataas ang lagnat niya at may sugat siya sa ulo. Utos ni Lola habang pinupunasan ang noo ng lalaki. Kinapa ko ang bulsa ng short ko. Dumukot ako ng mga barya. 1, 2, 3, 50 piso. Ito na lang ang pera namin. Pambili sana namin ito ng kalahating kilong bigas at tuyo para sa hapunan at agahan bukas. Tumingin ako kay Lola, tapos kay Kuya Pogi na nanginginig sa lamig kahit pinagpapawisan. Lola, pambigas natin to, mahinang sabi ko. Tumingin sa akin si Lola. Ang mga mata niya pagod pero puno ng awa. Hatiin na lang natin ang natirang kanin kaninang tanghali, Aya. Mas kailangan niya ito. Sige na. Wala na akong nagawa. Tumakbo ako palabas. Pagbalik ko, malinis na ang mukha ni Kuya Pogi. At tama ako. Guwapo nga siya. Pero mukha siyang masungit kahit tulog. Ang kapal ng kilay eh. Ipinainom ni Lola ang gamot kahit na halos hindi makalunok ang lalaki. Lumipas ang ilang oras. Nakaupo lang ako sa sahig habang nagbabantay. Kumukulo na ang tiyan ko. Biglang gumalaw si Kuya Pogi. Dumilat siya. Pula ang mga mata niya. Lumingalinga siya sa paligid. Nakita ko ang pagkunot ng noo niya nang makita niya ang mga sapot sa kisame, ang maitim na dingding, at ang tambak ng mga plastik na bote sa gilid. Agad siyang napabangon at napahawak sa ilong. Nasaan? Nasaan ako? Garalgal ang boses niya. Ang baho. Aba, ang arte. Hoy kuya! Tumayo ako at namewang. Nasa bahay ka namin. At pasalamat ka buhay ka pa. Kung hindi ka namin kinuha sa basurahan, baka daga na ang katabi mo ngayon. Tinitigan niya ako. Blanko ang mukha. Parang hindi niya naiintindihan ang sinasabi ko. Sino kayo? Tanong niya. Hawak-hawak niya ang ulo niya na parang binibiyak sa sakit. Ako si Aya. Ito ang Lola Consuelo ko. Turo ko kay Lola na naghahain ng pagkain sa maliit na mesa. Kain ka muna, hiho. Tawag ni Lola. Lumapit si Kuya Pogi sa mesa. Halatang hirap na hirap siyang maglakad. Umupo siya sa bangkito na medyo umuga dahil sa bigat niya. Tinitigan niya ang pagkain. Kanina nabahaw na sinangag sa maraming bawang para hindi mapanis. At pagpag. Pritong manok na napulot namin kanina sa likod ng fast food. Hinugasan, pinakuluan, at prinito ulit ng tostadong-tostado. Ano to? Tanong niya. May halong pandidiri sa boses niya. Pagkain yan, sagot ko. Huwag kang maarte. Ubus na ang pera namin kakabili ng gamot mo kaya yan na lang ang ulam. Tinitigan niya ang manok. Tinitigan niya kami. Gutom na siguro siya dahil nanginginig ang kamay niyang kumuha ng kutsara. Sumubo siya. Hinintay kong iluwan niya. Hinintay kong magreklamo siya. Pero tumigil siya. Dahan-dahan siyang ngumuya. At bigla, may tumulong luha sa mga mata niya. Sunod-sunod na luha. Bakit hiho? Masama ba ang lasa? Nag-aalalang tanong ni Lola. Umiling siya. Sumubo ulit siya ng mabilis. Parang batang inagawan ng candy. Hindi po. Sagot niya habang umiiyak. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Pero, salamat. Naawa ako bigla. Siguro sobrang hirap ng pinagdaanan niya, kaya nakalimutan niya pati pangalan niya. Dan, bigla kong sabi. Tumingin siya sa akin. Ha? Dan na lang itawag namin sa'yo habang wala kang maalala. Mukha ka kasing Dan eh. Maikli, madaling tandaan. Hindi siya sumagot, pero tumango siya. Hapon na nang biglang may kumalabog sa pinto namin. Consuelo! Labas dyan! Nanlaki ang mata ko. Si Mang Berto. Ang siga sa lugar namin na naniningil ng utang ni Lola para sa puhunan namin sa pangangalakal.
Pumasok si Berto kasama ang dalawa niyang alalay. Amoy alak sila. "O, nasaan na ang bayad mo? Due date na ngayon." Sigaw ni Berto sabay dura sa sahig namin. Napatayo si Lola. Nanginginig siya. "Berto, pakiusap, bukas na lang. Nagamit kasi namin ang pera pambili ng gamot ng..." "Wala akong pakialam," sigaw ni Berto. Hinawakan niya ang braso ni Lola ng mahigpit. "Kung walang pera, itong mga bote at bakal niyo ang kukunin ko." "Huwag! Puhunan namin yan!" Sigaw ko at sinubukan kong itulak si Berto. Pero tinabig niya lang ako. Tumalsik ako sa dingding. Aray! Akmang susuntukin na sana ni Berto si Lola nang biglang may humawak sa pulsuhan niya. Si Kuya Dan. Kanina lang parang mahihimatay siya sa hina. Pero ngayon, nakatayo siya ng tuwid. Ang mga mata niya, iba na. Malamig. Nakakatakot. "Bitawan mo siya," mahinang sabi ni Kuya Dan. Pero may diin na parang bakal. Tumawa si Berto. "At sino ka naman? Superhero ng tondo?" Sinubukan ni Berto na suntukin si Kuya Dan gamit ang kabila niyang kamay. Pero sa isang iglap, ni hindi ko nakita kung paano nangyari, biglang umikot ang mundo ni Berto. Pinihit ni Kuya Dan ang kamay ni Berto, siniko sa tagiliran at tinulak pababa. "Aray ko po!" Sigaw ni Berto habang nakaluhod sa sahig. Hawak ang nabali yatang braso. Sumugod ang dalawang alalay. Pero parang sumasayaw lang si Kuya Dan. Ilag sa kaliwa. Suntok sa sikmura. Tadyak sa tuhod. Wala pang 5 segundo, nakahandusay na ang 3 siga sa loob ng maliit naming bahay. Hingal na hingal si Kuya Dan. Namumutla ulit siya. Parang ginamit niya ang huling patak ng lakas niya. "Lumayas kayo," bulong niya. Kumaripas ng takbo si Berto. Takot na takot. Nakatulala kami ni Lola. "Sino ka ba talaga, hiho?" tanong ni Lola. Napahawak si Kuya Dan sa ulo niya. Bumalik ang sakit. Napaupo siya sa papag. "Hindi ko alam, Lola. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yon." Kinagabihan, tahimik kaming kumakain ng natirang kanin. Binuksan ni Lola ang maliit naming TV na black and white. Malabo ang signal. Kailangan pang pukpukin para luminaw. "Balitang hali," sabi ng boses sa TV. Napatingin si Kuya Dan sa screen. Nag-flash ang isang larawan. Larawan ng isang lalaking naka-Amerikana. Mukhang mayaman. Seryoso ang muka. Kamukhang kamukha ni Kuya Dan. Nanlaki ang mata ko. Sasabihin ko sana, "Uy kuya, ikaw yan ah." Pero narinig ko ang sinabi ng reporter. Kinumpirma na ng pamilya at pulisya na pumanaw na ang bilyonaryong CEO na si Daniel Salcedo matapos ang isang aksidente sa yate. Nabitawan ni Kuya Dan ang hawak niyang baso. Nabugbog ang tingin niya sa TV. "Daniel Salcedo," bulong niya. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa pagkalito, napalitan ito ng matinding sakit. Napahawak siya sa dibdib niya at sumigaw ng pagkalakas-lakas. "Ah!" Isang sigaw ng taong biglang nakaalala ng isang bangungot. Parang binabasag ng libo-libong martilyo ang bungo ko. Ang sakit. Pero mas masakit ang katotohanang biglang sumabog sa utak ko, kasabay ng pagkakita ko sa litrato ko sa TV. Daniel Salcedo. Ako yon. Ako si Daniel Salcedo. At ang mga alaalang pilit kong kinalimutan ay bumalik ng parang rumaragasang baha. Ang lasa ng champagne, ang nangiti ni Mike, ang halik ni Vanessa, ang tulak, ang lamig ng dagat, ang tubig na pumasok sa baga ko habang pinapanood nila akong malunod. Pinatay nila ako. Bulong ko sa sarili ko. Nanginginig ang buong katawan ko, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa puot. Ramdam ko ang paghawak ng maliliit na kamay sa balikat ko. "Kuya Dan, okay ka lang? Bakit ka sumisigaw?" Boses ni Aya, puno ng pag-aalala. Lumingon ako sa kanya. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Nakita ko si Lola Consuelo na may hawak na baso ng tubig, nanginginig din ang kamay. Gusto kong sabihin sa kanila ang totoo. Gusto kong sabihin,
Ako ang nasa TV, na ang lalaking pinulot nila sa basurahan ay isang bilyonaryo. Pero natigilan ako. Kung nalaman ni na Vanessa at Mike na buhay ako, hindi sila titigil hanggat hindi ako tuluyang namamatay. At kung malalaman nilang tinulungan ako ni na Aya, damay sila. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari yon. Sila lang ang nagmalasakit sa akin ng walang kapalit. Kinuha ko ang baso mula kay Lola. Ininom ko ito nang mabilis para pakalmahin ang sarili ko. Wala po, pagsisinungaling ko. Sumakit lang po bigla ang ulo ko. Siguro dahil sa pagkakabagok ko. Huminga ng malalim si Lola Consuelo. Diyos ko, akala ko kung napano ka na. Magpahinga ka na, hiho. Huwag mo nang piliting alalahanin ang nakaraan. Baka hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi, Lola. Ito na ang tamang panahon. Dahil naalala ko na ang lahat, pati ang demonyong nagtatago sa mukha ng asawa ko. Kinagabihan, habang humihilik na si Lola at mahimbing na ang tulog ni Aya sa sahig, dahan-dahan akong bumangon. Madilim sa loob ng barong-barong, pero maliwanag ang plano sa isip ko. Kailangan kong umalis. Ngayon na. Kinuha ko ang lumang cellphone ni Lola na keypad. May kaunting load pa siguro ito. Lumabas ako ng bahay. Ang baho ng estero, ang ingay ng mga lasing sa kanto, ang yak ng bata sa malayo. Ito ang naging mundo ko sa loob ng ilang araw. Isang mundong malayo sa aircon at perfume ng opisina ko. Pero dito, naramdaman ko ang init ng isang pamilya. Nasa ulo ko pa rin ang numero ng nag-iisang tao na mapagkakatiwalaan ko. Si Greg, ang head ng security ko na tinanggal ni Vanessa noong nakaraang buwan. Dahil matanda na daw, ngayon alam ko na kung bakit siya tinanggal. Para walang humadlang sa plano nila, nagring ang telepono. 1, 2. Hello? Sino to? Boses ng matandang lalaki, halatang bagong gising. Greg, bulong ko. Katahimikan sa kabilang linya. Sir Daniel? Nanginginig ang boses niya. Papatay na kayo. Nasa balita. Buhay ako, Greg, at sisingilin ko silang lahat. Narinig ko ang pagsinghap niya. Sunduin mo ako. Alam mo ang lumang warehouse sa Tondo? Doon sa malapit sa pier. Magdala ka ng damit at ang spare key ng opisina ko. Yes, sir. Papunta na ako. Diyos ko, salamat at buhay kayo. Binaba ko ang telepono. Bumalik ako sa loob ng bahay ni na Lola. Tinitigan ko sila sa huling pagkakataon. Si Aya nakabaluktot sa manipis na kumot. Si Lola na pagod sa maghapong pangangalakal. Wala akong maibibigay sa kanila ngayon. Wala akong pera. Ang relo at singsing ko, kinuha na ng mga snatcher bago pa ako nakita ni Aya. Kumuha ako ng kapirasong papel mula sa notebook ni Aya at ballpen. Nagsulat ako. Lola, Aya, salamat sa pagsagip sa buhay ko. Hindi ko kayo makakalimutan. Babalik ako. At sa pagbabalik ko, hindi na kayo magugutom ulit. Pangako yan. Dan ipinatong ko ang sulat sa tabi ng una ni Aya. Masakit iwanan sila. Parang may kumikirot sa puso ko na mas masakit pa sa pagtataksil ni Vanessa. Sa maikling panahon, naging tahanan ko sila. Pero kailangan kong maging halimaw ulit para maprotektahan ko ang mga tulad nila. Lumabas ako sa ulan. Ang bawat patak ng tubig sa mukha ko ay parang naghuhugas sa pagkatao ni Dan na namuhay sa basura. Ang natira na lang ay si Daniel Salcedo, ang CEO, ang boss, ang maniningil. Kinabukasan, Salcedo Corporation Tower, 11:00 ng umaga. Emergency board meeting. Nasa labas ako ng pinto ng conference room. Rinig ko ang boses ni Vanessa mula sa loob. Alam kong mahirap ito para sa ating lahat, sabi niya, at nai-imagine ko ang pilit na lungkot sa mukha niya. Pero kailangan nating magpatuloy. Ito ang gusto ni Daniel, ang hindi mapabayaan ng kumpanya. I second the motion, boses ni Mike. Bilang bagong chairman, iminumungkahi ko na ibigay ang full control ng assets kay Vanessa. Nag-uusap-usap ang mga board members,
Inayos ko ang suot kong itim na suit na dinala ni Greg. Medyo masikip sa balikat dahil pumayat ako. Pero pwede na. Tumingin ako kay Greg na nasa likod ko. Tumango siya. Hinawakan ko ang siradura ng pinto. Malamig ang bakal. Pero mas malamig ang dugo ko ngayon. Sa loob ng kwarto, hawak na ni Vanessa ang pen. Pipirmahan na niya ang dokumento na maglilipat ng lahat ng kayamanan ko sa pangalan niya. Kung wala nang tututol, sabi ni Mike habang nakangiti kay Vanessa. Binuksan ko ang pinto ng malakas. Blag! Tumama ang pinto sa dingding. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong tahimik na kwarto. Napatingin silang lahat sa akin. Nabitawan ni Vanessa ang ballpen. Nanlaki ang mga mata ni Mike na parang nakakita ng multo. Ang mga board members na panganga. Naglakad ako papasok. Mabagal. May awtoridad. Ang tunog ng sapatos ko sa marmol na sahig ay parang tunog ng orasan na bumibilang sa huling oras nila. Tumigil ako sa dulo ng mahabang mesa, sa tapat mismo ni Vanessa na namumutla at nanginginig ang mga labi. Tinignan ko siya mula ulo hanggang paa. Mukhang nagmamadali ka yata, honey, sabi ko sa boses na mababa at puno ng panganib. Hindi pa naman ako naililibing. Narinig ko ang pagsinghap ng buong kwarto. Ngumiti ako. Isang ngiting walang saya. The meeting is over. But the reckoning has just begun. Declined? Anong declined? Ibinato ko ang cellphone ko sa mamahaling sofa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Kaka-add to cart ko lang ng bagong limited edition na bag. Tapos sasabihin ng bangko na, declined ang card ko? Platinum card yon. Unlimited credit limit. Mommy, sigaw ko. Lumabas ako ng kwarto at pabagsak na isinara ang pinto. Kailangan kong mahanap si Mommy. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Siguro nakalimutan lang nilang bayaran ng bill dahil sa gulo nitong mga nakaraang araw. Simula nang mabuhay ulit si Daddy kahapon, naging impyerno na ang mansyon namin. Oo, buhay si Daddy. Si Daniel Salcedo. Dapat masaya ako, di ba? Dapat umiiyak ako sa tuwa. Pero hindi. Kasi simula nang bumalik siya, parang ibang tao na ang umuwi. Hindi na siya ang daddy na laging busy, pero laging pumipirma ng tseke kapag kailangan ko. Para siyang halimaw. Bumaba ako sa grand staircase. Ang tahimik ng bahay. Wala ang mga katulong. Wala ang ingay ng mga bisita ni Mommy. Pagdating ko sa sala, nakita ko sila. Nakaupo si Daddy sa kanyang paboritong leather armchair. Hawak niya ang isang baso ng whiskey. Ang tingin niya, nakapako sa kawalan. Sa tapat naman niya, sa sofa, nakaupo si Mommy. Si Vanessa, ang laging perpekto at confident kong ina, ngayon ay nakayuko. Mugto ang mga mata, nanginginig ang mga kamay na nakapatong sa tuhod niya. At wala si Tito Mike. Ang huli kong balita, kinaladkad siya ng mga pulis kahapon sa opisina. Fraud daw, murder attempt, kung ano-ano. Wala akong pakialam sa kanila. Ang pakialam ko ang card ko. Dad, tawag ko. Hindi siya lumingon, ni hindi kumurap. Lumapit ako, medyo naiinis na. Dad, pinutol mo ba ang cards ko? I was trying to buy something important. Nakakahiya. Nag-notif sa app na declined. Dahan-dahang lumingon si Daddy sa akin. Ang lamig. Parang yelo ang mga mata niya. Dati, kapag nagtatantrum ako, bibigay agad siya para lang tumahimik ako. Pero ngayon, parang tinitignan niya ako bilang isang insekto. Important? Tanong niya. Mababa ang boses, pero dumadagundong sa pandinig ko. Isang bag na nagkakahalaga ng $250,000? Iyon ba ang importante sa'yo, Zoe? Napataas ang kilay ko. Of course, it's an investment, Dad. Hindi mo ba naiintindihan? Tumayo siya. Biglang lumiit ang pakiramdam ko. Ang tangkad pala ni Daddy. O sadyang nakakatakot lang talaga ang aura niya ngayon. Investment, bulong niya. Tapos tumawa siya ng mapakla. Habang ang asawa ko at ang best friend ko ay plinanong patayin ako, ang anak ko naman ay walang ibang inisip kundi ang luho niya. Tumingin ako kay Mommy para humingi ng tulong. Mom,
Say something! Umangat ang tingin ni Mommy, puno ng takot. Tumingin siya kay Daddy, tapos yumuko ulit. Zoe, sumunod ka na lang sa daddy mo. Garalgal na sabi ni Mommy. Nanlaki ang mata ko. What? Mom, akala ko ba kakampi kita? Lumapit si Daddy kay Mommy. Hinawakan niya ang balikat nito. Napapikit si Mommy sa takot. Ang Mommy mo, sabi ni Daddy habang nakatingin sa akin. Ay mananatili muna dito. Marami kaming pag-uusapan. Maraming aayusin. She is still my wife after all. Gusto kong maramdaman niya ang bawat segundong kasama niya ako sa bahay na to. Kinilabutan ako sa tono niya. Parang sinasabi niyang ikukulong niya si Mommy sa impyerno. At ikaw, Zoe, baling niya sa akin. What about me? Matapang na tanong ko kahit nanginginig na ang tuhod ko. Masyado ka nang nasira ng pera ko. Lumaki kang walang alam sa mundo, kundi ang gumastos. Hindi kita pinalaki para maging ganyan. So, anong gagawin mo? Grounded ako? Kukunin mo ang car keys ko? Ngumiti siya, pero hindi umabot sa mata. Greg, tawag niya. Pumasok si Manong Greg, ang dating head security na bumalik na ngayon. May dala siyang 2 malalaking maleta. Mga maleta ko. Nakaempake na ang mga gamit mo, sabi ni Daddy. Aalis tayo, pupunta tayo sa Paris? Bigla akong na-excite. Baka naman surprise vacation ito. Ikaw lang ang aalis, sagot ni Daddy. Pupunta ka sa lugar kung saan ako muling ipinanganak. Sa lugar kung saan matututo kang maging tao. Saan yon? Amanpulo? Balesin? Hindi siya sumagot. Tumalikod na siya at umupo ulit. Greg, ilabas mo na siya. Dad! Wait! Saan ako pupunta? Sigaw ko habang hinahawakan ako ni Manong Greg sa braso. Mom! Help me! Pero hindi gumalaw si Mommy. Umiiyak lang siya ng tahimik. Kinaladkad ako palabas ng mansyon. Isinakay ako sa likod ng itim na van. Manong Greg, bitawan mo ako. Iusumbong kita. Sigaw ko habang umaandar ang sasakyan. Walang imik si Greg. Diretso lang ang tingin sa daan. Lumipas ang ilang oras. Mula sa malilinis na kalsada ng Makati, napunta kami sa mausok at masikip na kalsada ng Maynila. Pabaha ng pabaha ang tanawin. Dumami ang mga tao. Dumami ang basura. Kumunot ang noo ko. Manong, lost way ba tayo? Why are we here? Ang dumi. Hindi pa rin siya sumasagot. Pumasok ang van sa isang makipot na eskinita. Ang mga bahay ay dikit-dikit, gawa sa yero at kahoy. Ang mga bata, nagtatakbuhan ng walang tsinelas. Ang baho. Kahit naka-aircon at sarado ang bintana, parang pumapasok ang amoy ng kanal. Huminto ang sasakyan. Nandito na po tayo, Ma'am Zoe, sabi ni Greg. What? Dito? Are you kidding me? Tumawa ako ng pilit. Joke ba to ni Daddy? Prank ba to for YouTube? Bumukas ang pinto ng van. Isang mainit at masangsang na hangin ang sumampal sa mukha ko. Bumaba si Greg at ibinaba ang mga maleta ko sa putikan. Ito ang address na binigay ni Sir Daniel, sabi ni Greg, sabay abot sa akin ng isang kapirasong papel. Iiwan ko na po kayo. No. Wait. Hindi mo ako pwedeng iwan dito. Sigaw ko. Kumapit ako sa pinto ng van. Pero tinanggal ni Greg ang kamay ko. Puno ng awa ang tingin niya. Pero sumunod siya sa utos. Sumakay siya ulit at pinaharurot ang van paalis. Manong Greg, Daddy. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng eskinita. Ang suot kong designer dress at heels ay hindi bagay sa putik na tinatapakan ko. Pinagtitinginan ako ng mga tao. Mga taong madudungis, pawisan, at nakakatakot ang mga tingin. Tiningnan ko ang papel na iniwan ni Greg. May nakasulat na pangalan, Lola Consuelo. Lumingon ako sa harap ko. May isang maliit na barong-barong. Tagpi-tagpi ang dingding. May nakasabit na mga plastik na bote sa labas.
Bumukas ang pinto ng barong-barong. Lumabas ang isang matandang babae na ugod-ugod at isang babaeng kaedad ko na mukhang katulong. Ang dumi ng damit nila. Ang babae, may mantsa ng grasa sa t-shirt. Ang matanda naman, tila galing sa sakit. Tinignan ko sila ng masama. "Excuse me," sabi ko. Tinataasan ko sila ng kilay. "Kayo ba ang caretakers? Nasaan ang may-ari ng lugar na to? I need to speak to the manager immediately." Nagkatinginan ng dalawa. Kumunot ang noo ng babaeng kaedad ko. "Manager?" tanong niya. Matapang ang boses. "Miss, walang manager dito. Barangay captain meron. Gusto mo?" "Aya, tama na yan." Saway nung matanda. Lumapit siya sa akin. May iniabot siyang isang sobre. Pamilyar ang sulat kamay sa sobre. "Kay Daddy." Kinuha ko ito ng padarag. Binuksan ko at binasa. "Zoe, ang matandang nasa harap mo ay si Lola Consuelo. Ang babae naman ay si Aya. Utang ko sa kanila ang buhay ko. Sila ang nagpakain sa akin nung tinapon ako ng nanay mo at ni Mike. Ngayon, ikaw naman ang makikitira sa kanila. Matuto kang rumespeto. Matuto kang magbanat ng buto. Kapag nalaman kong sinuway mo sila o sinubukan mong tumakas, tuluyan ko nang tatanggalin ang pangalan mo sa testamento ko. Good luck." Dad, nalaglag ang panga ko. Nabitawan ko ang papel. Ang hangin biglang umihip ng malakas. Kumulog. At sa isang iglap, bumagsak ang malakas na ulan. Ang tubig ulan humalo sa putik sa paanan ko. Ang putik tumalsik sa putik kong sapatos. "Wow, my shoes!" Tili ko. "Miss, pumasok ka na. Mababasa ka riyan," sabi nung Aya. Pero halatang labag sa loob niya. Wala akong choice. Hinatak ko ang Louis Vuitton luggage ko. Ang bigat sa putikan. Humakbang ako papasok sa madilim, masikip, at mabahong bahay na yon. Kasabay ng pagsara ng pinto sa likod ko, parang narinig ko ang pagsara ng pinto ng dati kong buhay. Ang sikip. Paano ba naman? Halos sakupin na ng mga maleta ng babaeng to ang buong bahay namin. 3 malalaking maleta na kulay brown at may tatak na LV. Nakaupo siya sa gitna ng papag namin. Pero bago siya umupo, naglatag muna siya ng panyo. Maarte. Sobrang arte. Kanina pa siya reklamo ng reklamo. "It's so hot here. Wala ba kayong aircon? Even electric fan man lang?" "Wala," sagot ko habang nagtutupi ng mga damit na sinampay sa loob dahil umulan. "Kung naiinitan ka, paypayan mo sarili mo. May karton dyan." Tiningnan niya ako ng masama. "Do you know who I am? I am Zoe Salcedo. Anak ako ng may-ari ng lupang tinatayuan ng bahay niyo. Well, technically squatter area to. So wala kayong titulo." Nag-init ang ulo ko. Gusto ko siyang sapakin ng tsinelas. "Hoy, Miss Zoe." Hinarap ko siya. "Wala akong pakialam kung anak ka pa ng presidente. Nasa pamamahay ka namin. At dito, hindi uso ang prinsesa. Kaya kung ayaw mong matulog sa labas, kasama ng mga daga, tumahimik ka." "Aya?" Malumanay na saway ni Lola Consuelo. "Huwag mong aawayin ang bisita. Anak siya ni Dan. Si Dan na tinulungan natin." Tumingin ako kay Lola. Lola naman, si Kuya Dan mabait. Ito, daig pa ang reyna kung makautos. Bumaling si Lola kay Zoe. "Iha, pasensya na. Ito lang ang makakayanan namin. Gutom ka na ba? May natira kaming sardinas kaninang tanghali." Nanlaki ang mata ni Zoe. "Sardines? Like canned food? Yuck! No thanks. I don't eat processed food with preservatives. Baka magka-pimple ako." Napairap ako. "Di magutom ka." Lumipas ang ilang oras. Gabi na. Patuloy pa rin ang ulan sa labas. Tumutulo na ang yero sa may kusina, kaya naglagay ako ng timba. Ting, 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 tunog ng patak ng ulan sa timba. Nakita kong hindi mapakali si Zoe. Hawak niya ang leeg niya. Panay ang lunok niya. Uhaw na siya.
Tinitigan niya ang pitsel ng tubig sa mesa. Um, Nagsalita siya, pero hindi tumitingin sa akin. Is that mineral water? Hindi ako susumagot. Pinagpatuloy ko lang ang pagpupunas ng mesa. Hey, I'm talking to you. Sigaw niya siya. Binagsak ko ang basahan. Tubig yan galing sa poso. Walang mineral-mineral dito. Inumin mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, dilaan mo yang ulan sa bintana. Padabog siyang tumayo. Kinuha niya ang cellphone niya. This is ridiculous. I cannot live here. Mamamatay ako sa dehydration. Pinindot niya ang cellphone niya. Akala ko walang signal o kaya naubusan na siya ng battery. Pero nakita kong umilaw ang screen. May tinatawagan siya. Mommy? Mommy, pick me up now! Sigaw niya sa telepono habang umiiyak. Dad is crazy. He put me in a pigsty. Ang baboy dito, Mommy. Please! Tumalikod ako. Bahala siya sa buhay niya. Humiga na ako sa sahig katabi ni Lola. Aya, bulong ni Lola. Bigyan mo ng kumot. Mainit ka mo, di ba? Hayaan mo siya. Sagot ko. Pero hindi ako makatulog. Rinig ko ang mga hikbi niya. Yes, Mom. I sent you the location pin. Please hurry. Dalhin mo si Manong driver. Ipademolish mo tong lugar na to kung pwede. Napabangon ako sa galit. Ipademolish? Ang kapal ng muka. Susugurin ko na sana siya nang biglang may narinig kaming busina sa labas. Isang malakas na busina na hindi galing sa jeep o tricycle. Busina ng mamahaling sasakyan. Tumigil si Zoe sa pag-iyak. Napangiti siya. She's here. Tumayo siya at tumakbo palabas ng pinto. Hindi alintana ang ulan. Sinundan ko siya. Sumunod din si Lola Consuelo na hawak ang lampara. Sa gitna ng maputik naming eskinita, may nakaparadang itim na Mercedes-Benz. Ang kintab nito ay parang insulto sa dumi ng paligid namin. Bumukas ang pinto ng kotse. Isang babaeng nakaitim na dress, naka-shades, kahit gabi, at naka-heels ang bumaba. May payong na hawak ang driver para sa kanya. Mommy! Sigaw ni Zoe at yumakap sa babae. Ito pala ang asawa ni Kuya Dan. Ang ganda niya. Pero ang mukha niya, parang gawa sa porselana. Maganda pero matigas. At walang emosyon. Tinignan ng babae ang paligid. Tinignan niya ang bahay namin ng may pandidiri. Tapos, dumako ang tingin niya kay Lola Consuelo. Bumitaw siya sa yakap ni Zoe. Lumapit siya kay Lola. Akala ko, magpapasalamat siya dahil pinatira namin ang anak niya. Pero dumukot siya sa bag niya. Naglabas siya ng makapal na sobre, pera. Ikaw si Consuelo? Tanong niya. Malamig. Tumango si Lola. Ako nga po. Kayo po ba ang asawa ni Dan? Ngumisi ang babae. Isang ngising nakakaloko. Ako si Vanessa, sabi niya. Inabot niya ang sobre kay Lola. Kunin mo to. 100,000 yan. Napakunot ang noo ni Lola. Hindi niya kinuha ang sobre. Para saan ito? Lumapit si Vanessa. Halos bumulong sa mukha ni Lola. Gusto kong mag-statement ka. Sabihin mo sa media at sa pulis na nung tumira dito si Daniel Salcedo, lagi kanyang sinasaktan. Sabihin mong baliw siya. Sabihin mong demonyo siya. Nagulat ako. Pati si Zoe na nasa likod, napatigil. Mom, tawag ni Zoe. What are you doing? Hindi pinansin ni Vanessa ang anak niya. Nakatitig lang siya kay Lola. Kapag ginawa mo yon, dodoblehin ko pa ito. Makakaalis kayo sa basurang ito. Tinitigan ko si Lola. 100,000. Makakapagpagawa na kami ng maayos na bahay. Makakapag-aral na ako. Pero nakita ko ang paghigpit ng hawak ni Lola sa tungkod niya. Tiningnan niya ang pera. Tapos tiningnan niya si Vanessa diretso sa mata. Pasensya na, Mrs., sabi ni Lola. Ang boses niya ay matatag kahit mahina. Mahirap lang kami. Namumulot kami ng basura para mabuhay. Dahan-dahang itinaas ni Lola ang kamay niya at tinabig ang sobre.
Nahulog ang pera sa putikan. Pero hindi kami namumulot ng pera galing sa maruming tao. Dugtong ni Lola. At mas lalong hindi ko ipagpapalit ang dangal ko para sirain ang taong walang ibang ginawa, kundi magpakita ng kabutihan sa amin. Namula ang mukha ni Vanessa, sa galit, sa hiya. Matandang hampas lupa, sigaw niya ya, at sa isang iglap, dumapo ang palad ni Vanessa sa pisngi ni Lola. Pak! Lola! Sigaw ko at akmang susugod. Pero may nauna sa akin. Isang figura ang humarang sa pagitan ni Vanessa at Lola, si Zoe. Inihanda ko ang sarili ko sa pangalawang sampal. Ramdam ko pa ang init sa pisngi ko. Ang hapdi. Parang nilagyan ng sili ang balat ko. Pero mas mahapdi ang kirot sa puso ko. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa babaeng nasa harap ko. Si Vanessa. Ang ganda ng mukha. Ang bango ng amoy. Pero ang itim ng budhi. Pumikit ako nang makita kong itinaas niya ulit ang kamay niya. Hampas lupa! Sigaw niya. Hinintay ko ang pagdapo ng palad niya. 1, 2, 3, wala. Walang tumama sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Sa harap ko, nakatayo si Zoe. Ang anak na kanina lang ay nandidiri sa bahay namin. Ang prinsesang ayaw madumihan ng sapatos. Nakaharang siya sa pagitan namin ng nanay niya. Hawak niya ang pulsuhan ni Vanessa. Mahigpit. Nanginginig ang kamay ni Zoe. Pero hindi siya bumibitaw. Zoe? Gulat na sabi ni Vanessa. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tabi. No, ma'am. Sagot ni Zoe. Ang boses niya, basag. Umiiyak siya. Tama na, please. Tama na. Kinakampihan mo ang basurerang to? Singal ni Vanessa. Hinatak niya ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Zoe. Binabayaran ko lang siya para umamin sa totoo. Para masira ang daddy mo at makuha natin ang mana mo. Totoo? Tumawa ng mapakla si Zoe. Wala kang pakialam sa totoo, Mommy. Gusto mo lang ng pera. You want to buy lies using your dirty money. Natigilan si Vanessa. Parang sinampal din siya ng sarili niyang anak. How dare you? Bulong ni Vanessa. Para sa'yo ang ginagawa ko. Para hindi ka matulad sa kanila. Gusto mo bang tumira sa bahay na gawa sa basura habang buhay? Tumingin si Zoe sa paligid. Sa ulan. Sa putik. Sa maliit naming barong-barong na tumutulo ang bubong. Tapos, tumingin siya sa akin. Sa pisngi kong namumula. Sa mga mata kong naaawa sa kanya. Huminga ng malalim si Zoe. Kahit tumira ako sa basura, Ma'am, sabi niya ng dahan-dahan, mas gugustuhin ko na yon kaysa maging katulad mo. Kasi dito, may dangal sila. Ikaw, wala. Namyula si Vanessa, hindi sa hiya, kundi sa galit. Fine, sigaw ni Vanessa. Kung gusto mong mabulok dito, diyan ka. Huwag kang iiyak-iyak at tatawag sa akin kapag kinagat ka na ng daga. Tumalikod si Vanessa. Sumakay siya sa magara niyang sasakyan. Padabog na isinara ang pinto. Umugong ang makina at mabilis na humarurot paalis. Talsik-talsik ang putik sa paligid. Naiwan kami sa gitna ng ulan. Ako, si Aya at si Zoe. Dahan-dahang humarap si Zoe sa akin. Basang-basa na siya. Ang buhok niyang maayos kanina, ngayon ay nakadikit na sa mukha niya. Ang damit niyang mamahalin, puro putik na. Akala ko magtataray siya ulit. Akala ko sisisihin niya ako kung bakit siya iniwan ng nanay niya. Pero nakita ko ang pagbagsak ng balikat niya. Napaluhod siya sa putikan. I'm sorry. Humahagulgol niyang sabi. Tinakpan niya ang mukha niya ng kanyang mga palad. I'm sorry, Lola. I'm so sorry. Naramdaman ko ang pagtusok ng awa sa puso ko. Hindi siya masamang bata. Naligaw lang siya. Uhaw na uhaw siya sa pagmamahal na hindi nabibili ng pera. Lumapit ako sa kanya. Kahit masakit ang rayuma ko, lumuhod din ako para pantayan siya. Niyakap ko siya. Tahan na, apo. Bulong ko habang hinahaplos ang likod niya. Tahan na.
Wala kang kasalanan. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap niya sa akin. Parang batang paslit na naghahanap ng ina. Si Aya na kanina ay galit na galit ay lumapit din, may hawak na payong. Pinayungan niya kami kahit siya ang nababasa. Pasok na tayo, sabi ni Aya. Malambot na ang boses niya. Lalagnatin kayong dalawa. Inalalaya namin si Zoe pumasok sa bahay. Pinaupo namin siya sa papag, kumuha si Aya ng tuwalya, luma pero malinis, at ibinigay kay Zoe. Tahimik lang si Zoe habang nagpupunas. Nakatulala sa sahig. Pinulot ko ang perang hinagis ni Vanessa kanina. Basang-basa at puno ng putik. Nilagay ko ito sa mesa. Tinitigan ito ni Zoe. Susunugin ko yan, sabi niya bigla. Napatingin ako sa kanya. Ang perang yan. Patuloy niya. Iyan ang sumira sa pamilya namin. Yan ang dahilan kung bakit gustong patayin ni Mommy si Daddy. I hate it. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang lamig. Hiho, ay hija, sabi ko. Ang pera, papel lang yan. Hindi yan masama, hindi rin mabuti. Ang tao ang nagbibigay ng halaga dyan. Kung gagamitin mo sa sama, nagiging lason. Pero kung gagamitin mo sa tama, pwede itong maging gamot. Tumingin siya sa akin. Mugto ang mga mata. Do you think? Nag-aalangan siya. Do you think mapapatawad pa ako ni Daddy? Ngumiti ako. Naalala ko ang mukha ni Dan nung nandito siya. Ang lungkot sa mga mata niya kapag nakikita niya ang balita tungkol sa pamilya niya. Ang daddy mo, sagot ko. Kaya kanya dinala dito. Hindi para parusahan ka, kundi para iligtas ka. At sa tingin ko, kanina pa siya naghihintay na bumalik ang anak niyang tunay. Yumuko si Zoe. May pumatak na luha sa kamay ko. Lola, tawag niya. Ano yon? Pwede po bang humingi ng kanin? At saka sardinas? Nagkatinginan kami ni Aya. Napangiti si Aya. Buti naman at nagutom ka rin. Akala ko photosynthesis lang ang ginagawa mo eh. Natawa ng mahina si Zoe. Isang totoong tawa. Sa labas, patuloy ang malakas na ulan. Pero sa loob ng maliit naming bahay, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang init. Hindi dahil sa siksikan kami, kundi dahil may isang pader na natibag. Ang pader sa puso ng isang prinsesang natututong maging tao. Pero habang masaya kaming kumakain, hindi ko maalis ang kaba sa dibdib ko. Ang tingin ni Vanessa kanina, bago siya umalis. Hindi iyon tingin ng taong sumuko. Iyon ay tingin ng taong babalik para manunog. At natatakot ako na baka hindi lang bahay ang masunog niya, kundi pati ang mga buhay namin. Masakit ang buong katawan ko, para akong binugbog ng 10 wrestler. Pero ang totoo, natulog lang naman ako sa sahig na may manipis na banig. Idinilat ko ang mga mata ko. Walang chandelier, walang malambot na duvet. Bubong na yero na may butas ang bumungad sa akin. Ah, tama. Nasa tondo nga pala ako. Hindi ito panaginip. Sinubukan kong bumangon, pero napadaing ako. Aray! Napahawak ako sa braso ko. May malaking pasa at gasgas. Nakuha ko ito kagabi nung lumuhod ako sa putikan habang nagmamakaawa kay Mommy. O baka nung tinabig niya ako. Hindi ko na matandaan. Ang naaalala ko lang ay ang sakit ng pagtalikod niya sa akin. Gising na ang prinsesa. Boses ni Aya. Pumasok siya mula sa labas, may dalang maliit na mangkok. Oh, inabot niya sa akin ang mangkok. Lugaw. May luya yan para pawisan ka. Tinignan ko ang lugaw. Plain white. Walang chicken, walang egg, walang garnish. Dati, isusuka ko to. Pero ngayon, kumukulo ang tiyan ko sa gutom. Thanks, bulong ko. Umupo si Aya sa tabi ko. May kinuha siyang maliit na bote ng effervescent oil. Akin na yung braso mo, utos niya. No, it's okay. I'm fine. Pagtanggi ko. Ang baho kaya niyan. Amoy matanda. Arte mo. Akin na sabi. Hinatak niya ang braso ko.
Medyo napangiwi ako sa sakit. Ang laki ng pasa mo. Buti hindi nabali ang buto mo nung nag-wrestling kayo ng nanay mo. Natahimik ako. Habang hinihilot ni Aya ang braso ko, naramdaman ko ang init ng palad niya. Magaspang ang kamay niya. Puno ng kalyo, pero maingat. Aya, tawag ko. Ano? Why are you helping me? I was horrible to you. Tumigil siya sa paghilot. Tumingin siya sa akin. Kasi sabi ni Lola, ang taong masama ang ugali, madalas sila yung pinakanasasaktan. At saka, ngumiti siya ng tipid. Kamukha mo si Kuya Dan. Mabait ang tatay mo. Siguro, naitago lang yung kabaitan mo sa ilalim ng makapal na makeup. Napahawak ako sa pisngi ko. Wala na akong makeup. Wala na akong maskara. Pagkatapos kumain, nakita kong naghahanda si Lola Consuelo ng kariton. Saan po kayo pupunta? Tanong ko. Sa trabaho, iha. Mangangalakal. Sagot ni Lola habang inaayos ang sombrero niya. Tumayo ako. Sama ako. Sabay na lumingon si Lola at Aya. Nanlaki ang mga mata nila. Seryoso ka? Tanong ni Aya. Maputik sa labas at mabaho. Baka himatayin ka. Kaya ko. Sagot ko. Kahit na nanginginig ang tuhod ko. I need to do something. Ayokong maging palamunin lang. At gusto kong patunayan kay Daddy na hindi ako tulad ni Mommy. Pinahiram ako ni Aya ng t-shirt at jogging pants. Maluwag sa'kin at medyo kupas na. Pero mas komportable kaysa sa designer dress ko. Lumabas kami. Ang init ng araw, pero ang putik sa kalsada, basa pa rin. Sinundan ko sina Lola at Aya. Nakita ko kung paano sila magtrabaho. Bawat plastic na bote, bawat piraso ng karton, pinupulot nila. Sinubukan ko rin. Nakakita ako ng isang pisog na bote ng soft drinks sa tabi ng kanal. Nandidiri ako. Gusto kong sumuka. Pero naisip ko ang mukha ni Daddy nung sinabi niyang masyado ka nang nasira ng pera ko. Pumikit ako. Huminga ng malalim. Pero pigil ang hininga para hindi maamoy ang kanal. Pinulot ko ang bote. Isa! Sigaw ko. Napatawa si Aya. Isa pa lang yan, Zoe. Isang sako ang kailangan natin. Inabot kami ng tanghali. Pawisan ako. Ang dumi ng kuko ko. Ang sakit ng likod ko. Dinala namin ang mga sako sa junk shop. Matapos timbangin, inabutan si Lola ng pera. Oh, eto. 120 pesos, sabi nung mamimili. 120? Napanganga ako. Wait, Manong. That's it? For 5 hours of work? 120 pesos? Oo, iha. Mababa ang palitan ng plastic ngayon. Sagot nung lalaki. Binigay ni Lola sa akin ang 20 pesos na barya. Ito, Zoe. Kita mo yan. Nakangiting sabi ni Lola. Hinawakan ko ang barya. 20 pesos. Dati, tip ko lang to sa parking boy ni hindi ko pinupulot kapag nalaglag sa kotse. Pero ngayon, ito ang bayad sa pawis ko. Ito ang halaga ng pagod ko. Biglang tumulo ang luha ko. Napakawalang kwenta ko palang tao noon. Habang naglalakad kami pauwi, may napansin ako. Sa kabilang kalsada, may nakaparadang itim na sasakyan. Tinted ang windows. Parang sasakyan ni Daddy. Tumigil ako sa paglalakad. Tinitigan ko yon. Zoe, tara na. Tawag ni Aya. Wait! Bulong ko. Bumaba ng kaunti ang bintana ng sasakyan sa backseat. 1 pulgada lang. Hindi ko nakita ang mukha ng sakay. Pero nakita ko ang isang kamay na may suot na silver watch. Ang relo na niregalo ko kay Daddy noong birthday niya. Gamit ang pera niya. Dad, nanonood ka ba? Nakita mo ba na nagtrabaho ako? Na marunong na akong mamulot ng basura? Biglang isinara ang bintana. Umandar ang sasakyan at nawala sa traffic. Napangiti ako ng mapait. He is watching. Pag-uwi namin, pagod na pagod ako. Pero masarap ang tulog ko sa hapon na yon. Paggising ko, gabi na. Madilim sa loob ng bahay. Tulog na si Lola at Aya. Bumangon ako para uminom ng tubig.
Wait, ano yon? Suminghot ako. May naaamoy ako. Hindi ito amoy ng estero. Hindi ito amoy ng basura. Matapang. Masakit sa ilong. Gasolina? Bakit amoy gasolina? Lumapit ako sa bintana. Sumilip ako sa siwang ng plywood. Sa labas, sa dilim, may nakita akong mga anino. Dalawang lalaki, nakabonet. May hawak silang galon. Binubuhusan nila ang dingding ng bahay namin. Nanlaki ang mga mata ko. Lola! Aya! Gisising! Sigaw ko. Pero huli na ang lahat. Nakita ko ang pagsindi ng lighter sa dilim. Ang maliit na apoy na lumipad sa hangin at pagbagsak nito sa dingding na binuhusan ng gasolina. Whoosh! Isang malaking dila ng apoy ang biglang lumamon sa harap ng bahay namin. Ang init. Ang usok. Sunog! Sunog! Sigaw ko habang niyugyug si Lola. Nagsimula ng kumain ang apoy papasok. At kami ay nasa loob. Pula. Ang buong langit ay kulay pula. Mula sa loob ng sasakyan kung saan ako nagmamasid sa malayo, nakita ko ang biglang pagliwanag ng gabi. Hindi ito liwanag ng buwan. Hindi ito liwanag ng poste. Ito ay liwanag ng isang halimaw na kumakain ng buhay. Sir! May sunog sa area ni na Ma'am Zoe! Sigaw ni Greg mula sa driver's seat. Bumilis ang tibok ng puso ko. Mas mabilis pa sa pintig ng oras. Zoe? Wala akong inaksayang panahon. Binuksan ko ang pinto ng kotse at tumakbo. Sir Daniel! Delikado! Sigaw ni Greg pero hindi ko siya pinakinggan. Tumakbo ako papasok sa eskinita. Ang init. Salubong sa mukha ko ang hangin na amoy usok at nasusunog na goma. Nagkakagulo ang mga tao. May mga babaeng umiiyak. Bitbit ang mga anak nila. May mga lalaking sumisigaw ng tubig. Balde, ipasa niyo. Pero iisa lang ang direksyon ng mga mata ko. Sa maliit na barong-barong sa dulo ng kalsada. Ang bahay ni na Lola Consuelo, nilalamon na ito ng apoy. Ang apoy ay parang buhay na nilalang. Sumasayaw. Tumatawa habang tinutupok ang tahanan ng mga taong nagligtas sa akin. At sa loob niyon, naroon ang anak ko. Zoe! Sigaw ko. Halos mapaos ako sa lakas. Sinubukan akong pigilan ng isang tanod. Sir, huwag kayong pumasok. Babagsak na ang bubong. Tinulak ko siya. Buong lakas. Walang makakapigil sa akin. Sinipa ko ang pintuan ng nasusunog na bahay. Plug! Bumungad sa akin ang makapal na usok. Itim. Nakakasulasok. Zoe! Aya! Lola! Wala akong makita. Ang init ay parang balat ng araw na dumidikit sa balat ko. Dito! Tulong! Narinig ko ang ubo. Boses ni Aya. Sinundan ko ang boses. Sa gitna ng usok naaninag ko sila. Nasa sulok sila. Si Aya hila-hila si Lola Consuelo na mukhang nawalan ng malay dahil sa usok. At si Zoe. Ang anak ko. Ang prinsesa ko. Nakaluhod siya sa tabi ni Lola. Pilit na tinutulak ang isang malaking piraso ng kahoy na humarang sa dadaanan nila. Umiiyak siya. Nangingitim ang mukha sa uling. Pero hindi siya umaalis. Zoe! Tawag ko. Lumingon siya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ako sa gitna ng apoy. Dad! Dad! Lumapit ako sa kanila. Binuhat ko ang kahoy na nakaharang. Ang init. Napaso ang palad ko. Pero binaliwala ko ang sakit. Greg is outside. Lumabas na kayo. Dalian niyo. Sigaw ko. Inalalayan ni Aya si Lola. Mabilis silang gumapang palabas. Zoe! Sumunod ka na! Utos ko. Tatayo na sana si Zoe nang biglang may marinig kaming langit-ngit mula sa itaas. Tumingala ako. Ang biga ng bubong. Ang biga na gawa sa mabigat na kahoy at yero ay bumibigay na. At babagsak ito diretso kay Zoe. Walang oras para mag-isip. Walang oras para magplano. Instinct ng isang ama. Iyon lang ang gumana sa utak ko. Tumalon ako. Sinalag ko ang katawan ko sa ibabaw ni Zoe. Niyakap ko siya ng mahigpit at yumuko ako.
Dad, no! Crash! Naramdaman ko ang bigat. Ang napakabigat na hampas sa likod ko. Parang binali ang gulugod ko. Ah! Napasigaw ako sa sakit. Ang init ng yero ay tumagos sa coat ko, sa balat ko. Amoy ko ang sarili kong laman na naluluto. Pero buhay si Zoe. Nasa ilalim ko siya, ligtas sa bigat ng gumuhong bubong. Dad! Dad! Please! Tumayo ka! Iyak ni Zoe. Hawak niya ang mukha ko. Puno ng luha ang mga mata niya. Ngumiti ako. Kahit na parang puputok ang dibdib ko sa sakit. Ayos. Ayos lang ako, anak. Bulong ko. Lumabas ka na. Bago tuluyang gumuho ang lahat. Hindi kita iiwan. Sigaw niya. Biglang may humila sa akin mula sa likod. Si Greg. At dalawa pang bumbero na nakasuot ng maskara. Sir, kapit lang. Inangat nila ang biga mula sa likod ko. Halos hindi ako makahinga. Hinatak nila kami palabas. Paglabas namin sa kalsada, sinalubong kami ng malamig na hangin at ulan. Bumagsak ako sa putikan. Hindi ko na maigalaw ang mga binti ko. Ang ingay ng paligid ay parang unti-unting humihina. Parang ni-revolume down ang mundo. Sa di kalayuan, sa ilalim ng ilaw ng poste at wangwang ng mga pulis, may nakita ako. Isang babae ang kinakaladkad ng mga pulis. Nakaposas, nagpupumiglas. Si Vanessa, nandito siya. Pinapanood niya ang sunog. Gusto niyang siguraduhin na mamamatay kami. Nagtagpo ang mga mata namin. Nakita ko ang takot sa mukha niya. Alam na niya. Alam na niyang tapos na ang laro. Huli na si Mike. Huli na siya. Isinakay siya sa mobile ng pulis. Napapikit ako. Tapos na. Ligtas na sila. Dad! Papa! Gumising ka! Naramdaman ko ang kamay ni Zoe sa pisngi ko. Mainit ang mga luha niya na pumapatak sa mukha ko. Pinilit kong idilat ang mga mata ko ng kaunti. Nakita ko ang mukha ng anak ko. Puno ng uling. Puno ng luha, gusgusin. Pero sa paningin ko ngayon, siya ang pinakamagandang bagay sa mundo. Nawala na ang maskara ng pagiging maldita. Ang nakikita ko na lang ay ang takot ng isang anak na mawalan ng ama. Papa, huwag kang pipikit. Papa, please. Sigaw niya habang niyuyugyug ang balikat ko. Napangiti ako ng mahina kahit na parang hinihiwa ang likod ko sa sakit. Papa. Hindi dad. Hindi daddy. Papa. Masarap pakinggan. Parang musika na humahaplos sa puso ko. Sa lahat ng yaman na nakuha ko sa buong buhay ko, ang salitang yon ang pinakamahalaga. Gusto ko siyang sagutin. Gusto kong sabihin, andito lang ako anak, mahal na mahal kita. Pero pagod na ako. Ang sakit ng likod ko ay unti-unting namamanhid. Ang ingay ng sirena ng ambulansya at sigawan ng mga tao ay parang lumalayo ng lumalayo hanggang sa maging bulong na lang. Dahan-dahan, bumagsak ang talukap ng aking mga mata. Ang huling naramdaman ko ay ang mahigpit na hawak ni Zoe sa kamay ko na parang ayaw niya akong bitawan kahit anong mangyari. At sa wakas, nilamon ako ng mapayapang dilim. Ang buhok niya ay gusot-gusot, para siyang baliw. Nakatayo siya sa harap ng hukom. Ang mga mata niya ay walang buhay habang inihahatol sa kanya ang guilty verdict. Kasabay ng paghatol kay Mike, ang dating best friend ni Papa. Tinitigan ko si Mommy. Inaasahan kong makakaramdam ako ng tuwa, ng closure. Pero wala. Wala akong naramdaman. Tanging awa at lungkot lang. Kahit ang dami mong pera, Mommy, wala ka pa rin kaligayahan. Nang matapos ang pagdinig, lumapit ako kay Papa. Hawak niya ang kamay ko. Okay ka lang anak? Tanong niya. Tumango ako. Opo pa, okay na po ako. Naawa lang po ako sa kanya. Pero deserve niya yan. Ngumiti si Papa. Huwag kang mag-alala, Zoe. Matututo rin siya. Gaya mo, gaya ko. Isang linggo matapos ang hatol, sa loob ng Salcedo Corporation Tower,
Nakaupo ako sa tapat ng mahogany desk ni Papa. Hindi sa upuan ko bilang intern, kundi sa mismong upuan niya. May isang makapal na folder sa mesa. Ang Last Will and Testament ni Daniel Salcedo. Ginamit niya ang mga araw niya sa ospital para ayusin ito. Anak, handa ka na? Tanong ni Papa. Nasa likod niya si Greg at ang legal counsel niya. Binuksan ko ang folder. May nakita akong dokumento na may matitingkad na kulay. The Consuelo Foundation. Binabago ko na ang will ko, Zoe, sabi ni Papa. Gusto kong maging simple na lang ang buhay ko. Ang 30% ng Salcedo Corporation ay mapupunta sa'yo. Ang natitirang 70%, ibinibigay ko na sa Consuelo Foundation. Nalaglag ang panga ko. 70% pa, halos wala nang matitira sa'yo. Kailangan ko ba ng 70%? Tanong niya. Tumingin siya sa bintana. Ang natutunan ko sa Tondo, Zoe, ang isang taong mayaman ay hindi siya yung mayroong maraming pera, kundi siya yung mayroong kakaunting pangangailangan. Ang foundation na yan, patuloy niya, ay itinatag ko para kay Lola Consuelo. Ang unang project nito, ang pagpapagawa ng mga bahay sa mga biktima ng sunog, at ang ikalawa, ang pagpapagamot sa lahat ng bata sa Tondo na nagkakasakit sa dumi. Tinignan ko ang foundation charter. Sa board of directors, nakalista ang pangalan ko. Pero pa, sino ang magpapatakbo ng 70% ng kumpanya? I mean, ako? Kaya ko na ba? Oo, anak. Kaya mo na. Ngumiti siya. Ikaw ang magiging CEO, pero hindi ka na ang dating Zoe. Mula sa Tondo, nakuha mo ang compassion na wala ako. Ang ganda ng loob na wala ang nanay mo. Ikaw ang magiging tagapangasiwa. Pero ang magiging moral compass mo ay ang pamilya Consuelo. Hapon, sa isang lugar na hindi na Tondo, pero hindi rin kasing yaman ng Forbes Park. Isang subdivision na simple, may malaking espasyo para sa garden. Isang malaking bahay ang nabili ni Papa. Hindi mansyon. Bahay. Sa loob, naroon sina Lola Consuelo at Aya. May bagong TV, may bagong ref, may sarili ng kwarto si Aya. At oo, may maliit na aircon si Lola para sa kanyang rayuma. Ako, nagluluto ng dinner. Hindi na sardinas, pero simple pa rin. Adobong manok. Aya, paabot naman ng tuyo. Tawag ko. Wait lang, Zoe. Nandyan na. Sagot ni Aya. Habang nagtitingin sa libro niya sa anatomy, nag-aaral na siya ng nursing. Pumasok si Papa sa kusina. Nakita niya ang binalatan kong manok. Wow, Chef Zoe. Dati, ikaw ang hindi makakain ng manok. Ngayon, ikaw na ang nagluluto. Biruin niya. Siyempre naman pa, sagot ko. Kailangan kong maging hands-on sa pagkain ng kumpanya natin, di ba? Nagtatawanan kami. Biglang tumunog ang doorbell, binuksan ko. Nakita ko ang isang babaeng may dalang basket ng prutas. Ma'am Zoe, ako po si Aling Nena. Dati niyo po akong kapitbahay sa Tondo, sabi niya. Nagpapasalamat lang po ako sa inyo. Salamat po sa Consuelo Foundation. May bubong na po ulit ang anak ko. Niyakap ko si Aling Nena. Wala pong anuman, Aling Nena. Salamat po at bumisita kayo. Nang umalis si Aling Nena, bumalik ako sa loob. Ang buong pamilya ay nakaupo na sa mesa. Si Lola Consuelo, nagdarasal. Si Papa, nakangiti. Si Aya naghihintay na makakain. At ako, si Zoe Salcedo, ang babaeng lumaking hari. Tiningnan ko ang mga kamay ko. May mantsa ng tuyo, may gasgas sa braso, pero ang puso ko, walang mantsa. Hain na! Sigaw ko. Nang magsimula kaming kumain, naramdaman ko ang init ng isang tunay na pamilya. Hindi ito nabuo sa bloodline. Nabuo ito sa choice, sa pagpili na magmahal, sa pagpili na maging marangal. Tinitigan ako ni Papa. Hinawakan niya ang kamay ko. Ito ang pinakamasarap na adobo na natikman ko, anak. Bulong niya. Ngumiti ako. Salamat, Papa. At sa wakas, nahanap ni Daniel Salcedo ang kanyang tunay na kayamanan.
hindi sa ginto, kundi sa pagmamahalan.